Itaas po natin ating mga kamay. Itaas po natin ating mga kamay at ipalakpak po muna natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. You're the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice. And I lift my voice to worship you. To worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet, sweet sound. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Handa na po ba tayong sumayaw? Amen! Umawit? Amen! Amen. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Tayo po umawit sa ating Panginoon at Amen. ipalakpak ang mga Hallelujah. kamay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Amen. Sumayaw ang lahat. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago.
purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Amen. Thank you po sa aking mga kapatid na sumayaw. At ganon din po sa aking mga kapatid na narito. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Purihin ang Diyos. Sige po, itaas po natin muli ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. In Psalms 96 verse 4, worship the Lord in strength of His holy tremble before Him of the earth. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. At ito ang araw na ginawa mo para sa amin upang paglingkuran ka at ibigay ang aming oras para sa iyo. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when
God be the glory. Amen. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. We come to bless your name, Father. Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words could take the plan, they just could not understand. Your awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Glory to Christ Jesus. Glory to the Holy Spirit. I
Praise God. Hallelujah, hallelujah. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming dakilang Ama, ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na sa amin gumagabay at patnubay. Purihin ang iyong banal na pangalan, sambahin ka ng iyong mga tinawag, parangalan ka at dakilain sa iyong kabutihan. Kami nagpapasalamat sa taglay naming buhay na may kalakasan. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na magandang panahon na ipinagkatiwala mo sa amin, nilaan mo sa amin, at ang lugar na ito na kung saan dito lagi mo kaming kinakatagpo. Pagpalain po ninyo ang aming pagtitipon, samahan mo kami, lalong-lalo na, Panginoon, kasihan mo kami ng karunungan. Sa gayon, maintindihan namin ang iyong mga salita na ating ihahayag sa oras at araw na ito. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid, maging silang mga naka-tune in, Father God, sa Facebook Live. Abutin sila ng iyong mapagpalang kamay, ang aming mga prayer request. Ngayon pa lang pangahawakan namin ang iyong pangako na lahat ng nanalig sa iyo ay hindi mo binigo. Tagumpay kami ngayong araw. Maingat kong ibinabalik sa iyo ang papuri, ang parangal sa tanging pangalan ng aming Kristong Panginoon kasama ng banal na Espiritong nagahari kasama mo noon, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon at diriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo'y narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama Sa hirapan at ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah,
Purihin natin ang buhay na Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Kayo ba'y naniniwalang buhay ang Diyos na pinupuntahan natin dito? Sinong naniniwalang buhay ang Diyos? Kaya buhay-buhayin din natin ang ating palakpak sa Diyos. Dagdagan nyo ng kagalakan. Alam nyo na yung taong nagagalak, nakangiti. Yun ang dagdag. Nawala lalo, no? Nawala na yung dagdag. Isa pa pong palakpak na may dagdag. Amen. Mga pinagpala ng Diyos, mapagpalang umaga o tanghali sa ating lahat. Handa kayong makinig ng salita ng Diyos? May maganda bang naidudulot ang salita ng Diyos? Pakinggan natin. From Ephesians chapter 1 verses 4 to verse 5. Okay? For that chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasures and will. Let's clap our hands for the glory of God. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Mga pinagpala kong minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan nating muli ng masigla ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Parang kailan lang, dito naman, kambak-hambak, kung may time, di ba mga kapatid? So, sige po, pwede na kayong bumati sa mga katabi nyo. Ano yung sinabi ko? Baka nag-iba na yung Tagalog dito, ano? Sabi ko, pwede na kayong bumati sa katabi nyo. Yung katabi nyo, sabihin nyo, magandang morning. Kausapin mo, alam mo ba na pinagpala ako ngayon? Tanungin mo muna, sandali, hindi pa ako tapos. Nagmamadali. Sabihin mo, tanungin mo, bakit? Ay katabi kita. O, di ba? O, ngayon. Sinabi niyo ba sinabi ko? O, ginawa niyo? Pero parang yung dito, nag-umpok talaga. Pwede bang maglayo-layo ng konti? Okay, para mas tingnan marami. O, di ba? Ngayon, magkapanatagan na ba kayong magkatabi? Nagkapanatagan na kayo?
Panatag na kayo sa isa't isa? Oh, sige. Ngayon, pwede na kayong maupo dahil panatag na kayo sa isa't isa eh. Okay? Now, salamat sa Diyos. Actually, nung Monday, ang pakilala sa akin, Brother Pauls. Tapos, kahapon, Tuesday, Brother Ted. Sabi ko kahapon, baka ngayon, Brother Teo naman. Pero Ted pa din, pero yung panalangin, Brother Paul. Walang LDS, Paul lang, Paul. O, sige, di ba? Tuwang-tuwa yung sarili ko kasi lahat ng pangalan tawag sa akin na ipanalangin, na-introduce pa. Amen po? Siguro baka bukas, Teodolfo na. Praise God. Okay, so mga kapatid sa Panginoon, Wednesday group. Mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai. Hindi nyo tinanggap kasi wala kayong palakpak. Okay, ating pag-aralan itong ating tinunghayan na 2 verses, no? The Ephesians chapter 1 verses 4 and 5. No? Pinamagatan ko itong the already not yet. Sabihin nyo nga po, the already not yet. Anong magaang naiintindihan nyo ng the already not yet? The already. Tapos na. Not yet, hindi pa. Paano nangyari yon? No? The already, not yet. The word the already, present reality. Amen ba? It sounds like the spiritual blessings. The already. Sinong mga pinagpala na? Parang delay yung inyong action, ano? Sabi ko, sinong mga pinagpala na? O yan, the already. Diba? Believers already experience one of the best blessing. Ano bang alam nyong the best blessing in our life? Spiritually. Pinaka-the best, malaking pagpapala sa atin. O, di ba? Nag-iisip kayo ngayon kasi material ba ito? Spiritual ba o material blessing ba ito? What? Alam mo yun, one of the pinaka-the best na spiritual blessing sa atin ni Lord, forgiveness. Pinatawad tayo ng Diyos. Sang-ayon? Pinatawad tayo ng Diyos. Samantalang yung katabi mo, yung kapwa mo, na naagrabyado minsan ninyo, o naagrabyado kanila, ang hirap magkapatawaran. Sasabihin pa, over my dead body. Till death do us part. Diba, mga kapatid? Pero ang Diyos, ang pinakamagandang blessing dito, the already, yung pinatawad tayo, in the spiritual resurrection, yung panunumbalik ng ating pananampalataya, pinanganak muli, and the union with Christ, yung pakikipag-isa natin kay Kristo. The not yet, ito po yung future hope. Yung not yet. A future hope. Yung kinabukasan. Di ba? Kaya, not yet, kasi kinabukasan yun. The future yun. Wala namang future na present. Wala namang future na ang ibig sabihin past tense. Nandyan pa ba kayo? So, incomplete fulfillment, yung not yet. At ito ang wino-work out natin or
pinagsisikapan natin sa kasalukuyan. 3 na lang nag-amen. Taas kamay ang mananampalataya. Naiintindihan nyo yung mananampalataya? So tayo ang mananampalataya. Bakit tinawag tayong mananampalataya? Or believers? Alam mo, nagabulong-bulungan lang ang sagot. Tayo ay mga mananampalataya ni Kristo. Believers of Christ. Kaya tinawag tayong mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay pinili. Una, pinili at itinalaga bilang kanyang mga anak bago pa nilikha ang mundo. Kailangan may ganon. Ano? Ang mananampalataya, o tayo yung mananampalataya, ano daw? Pinili na at itinalaga pa bago palalangin ang sanlibutan. Oh, I could not imagine. Bago pa nilikha ang mundo, tayong mga mananampalataya, pinili na, itinalaga pa. Ano ang kaibahan ng pinili? Sa itinalaga. Ano yung pinili? Chosen. Ano yung chosen? Pinili. Very good. Woo! Sabihin tayo lahat dito, no, pinili ng Diyos. I-evaluate nga natin saglit ang sarili natin. Sabihin mo, bakit ako napili? Huwag sa akin nakatingin kasi kinakausap natin ang sarili. Bakit ako pinili ng Diyos? Ano bang nakita niya sa iyo, sa akin? Ha? Nakatingin ba ang Diyos sa panlabas na anyo? Dahil ba maputi ka, kaya ka pinili ng Diyos? Bakit maputi ka? Yung iba naman, hindi naman masyado maputi. Dahil ba matangos ang ilong mo? Na yung iba naman, hindi naman gaanong katangusan, di rin naman gaanong kapanguan. Katamtaman lang ba? Tama lang, binagay lang sa mukha mo yan. Pero bakit nga ba pinili ka ng Diyos? Ano bang nakita niya sa iyo? Ang lahat naman tayo mahal ng Diyos. Yung mga nakalalakad-lakad sa karsada yan, hindi naman Kristiyano ngayon yan. Mahal din ng Diyos yan eh. Sabihin mo sa katabi mo, kasi nakitaan ka. Ano yung nakita niya sa'yo? Potensyal. Na kapag tinawag ka na sa Wednesday group, every Wednesday, hindi ka mapakali kung hindi ka a-attend. Na hindi mo kayang ipagpalit ang araw na ito sa kung ano-anong mga okasyon sa buhay mo. Amen po. Pinili ka na, itinalaga ka pa. Ano yung itinalaga? In-appoint na ano? In English niya din. Tinalaga, in-appoint. In-appoint na tayo dito. Kaya huwag kang magtaka kung bakit nandyan ka laging nakaupo. Kasi in-appoint ka na diyang umupo. Amen po ba? Binigyan tayo ng Diyos ng tungkulin. No? Na kayo ay tagapakinig, ako tagapagsalita. Dahil kung wala akong tagapakinig, magsalita ako dito para akong ibang uri na nagsasalitang walang kausap. Amen po ba? So, mahalaga doon, ipinili tayo at tinalaga. Sabihin mo, pinili ako, itinalaga.
At sino ang pumili sa iyo at nagtalaga? Si Yahweh El Shaddai. So ang ibig sabihin niyan, anumang danasin mo sa buhay, ang nagtalaga sa iyo at pumili sa iyo, hindi kanya kayang pabayaan. Verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya. Naintindihan niyo yung word, upang maging kanya. Sino yung kanya? Si Yahweh. Upang maging kanya. Pinili na tayo bago balikhain ang sanlibutan upang maging kanya. Pinili niya upang maging kanya. Kanino tayo? Kay Yahweh tayo. Hindi ka sa problemang mong yan. Hindi ka dyan sa karamdaman na yan. Kay Yahweh ka, kay Yahweh. Masaya ba kayo? Hindi ko halata. Kaya kung nasa problema ka na, grabe ng problema mo, hindi ka para sa problemang yan. Yung problema para sa'yo. Yung problema, ikaw para sa problema, pero yung problema hindi para sa'yo. Dahil ikaw, ako, para kay Yahweh. Gets nyo? Ikaw, para ka sa problema. Hayaan mo siyang problema siya na problemahin ka. Pero hindi ikaw para sa problema. Hindi yung problema para sa iyo. Kasi ikaw para kay Yahweh. Hello? Amen po? Hindi ka sa kaguluhan. Biro mo, kay Yahweh tayo. Already adopted, but not yet fully. Anong ibig sabihin? No? Adopted na eh. Kaya lang, not yet fully. Why? Kapag lamang ang takot, lamang ang pagkabalisa mo, lamang ang pagkatuliro mo, kaysa sa kapanatagan, kapag yan ang sintomas pagka lamang na sa iyo ang takot, kabalisahan, lamang sa iyo ang kaguluhan, kaysa sa kapanatagan sa buhay mo, hindi ka paganap na anak ng Diyos. Naghihintay po ba kayong gumanon ako? Balakpakan natin ang Panginoon. Pag dumarating na yung mga bagay na yon na sobra ka nang natatakot, sobra ka nang nababalisa, sobra ka nang natutuliro sa buhay mo, lamang na yon sa iyo, sa kapanatagan. Yung adopted, we are already adopted by God, but not yet fully. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi pa sapat. Incomplete pa. Hindi pwedeng hindi ka matakot, hindi ka pwedeng hindi mabalisa, pero lamang dapat ang kapanatagan. Bakit? Ang mga bata, tayo ba'y dumaan ng pagkabata? Alam niyang may magulang siya na kumukup-kup sa kanya, pag naglaro tayo ng mga panahon na yon, kahit 12:00 na ng tanghali, laro ka pa ng laro, wala kang pakialam kung ano ang kakainin mo sa tanghalian. Bakit? Alam mong may magulang na naghahanda, pag uwi mo ng bahay, may kakainin ka. Pag matulog ng bata pa, sa oras ng tulog, wala siyang pakialam kung ano ang paggising niya ay kakainin niya kasi may magulang na naghahanda sa kanya. Amen po? Mga anak na tayo ng Diyos, pinili pa tayo, itinalaga tayo ng Panginoon. Dapat lamang ang kapanatagan mo kasi may Diyos Ama na tumawag at nagtalaga sa iyo na sa mga oras ng kagipitan mo, hindi kanya pababayaan at iiwanan.
Inyong pakinggan ang Romans chapter 8 verse 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap, upang kayo'y mamuhay sa takot. Are you listening? Hindi pagkaalipin ng ang inyong tinanggap. Hindi espiritu ng pagkaalipin upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang banal na espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Sabihin nyo, praise the Lord. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya tayo nakatawag sa Kanya ng Abba, Father. Amen po? Dahil ito yung tinanggap natin, banal na espiritu na nagkupkup sa atin upang tayo'y gawing mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, anak tayo ng kataas-taasang Diyos. The already, not yet, like being unengaged, mag-boyfriend or girlfriend. Already committed sa bawat isa. Kaya pag niligawan mo yung isa, no, committed na ako. Hindi na siya papasok sa ibang relationship. But not yet married. That is already not yet. Already, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa langit at ang kanyang paghahari ay nagpasinaya sa kaharian ng Diyos. Ito'y nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang espiritual na buhay at ang ating kapatawaran ay naganap na. Already. Nang bumaba si Jesus, inalay ang kanyang sarili, namatay at muling nabuhay. Naganap na ang ating kapatawaran. Not yet the complete restoration of human life, the complete eradication of evil, and the resurrection still await the return of Christ. Yun yung not yet, mga kapatid. Yung ganap na pagpapanumbalik sa magandang buhay ng tao. Kaya nga makikita natin, mga kapatid sa Panginoon, ups and down yung buhay ng tao ngayon. Mas lamang minsan yung down kaysa ups. Naalala ko tuloy yung up na yan eh. Up. Pag up, di ba, paakyat? Alam, naranasan ko ngayon, gusto niyo yung kwentong muna? Pagagaling ko ng Macau, nagpa-check up ako eh. Oh, check up. Naalala kong yung up na yun eh. Nagpa-check up ako kasi mayroon akong mga something. Something na, hindi dito something. Something na nararamdaman. So after the check up, 2 weeks before, pumunta ako rito. May akong mga nananakit-sakit. So, everything is clear. Maliban doon sa, blood salt. Blood salt ba ang tawag doon? Mayroon na ba kayong narinig na blood salt? Wala pa. Blood sugar. Blood sugar. Taas ng taas. So, yung malaman kung gaano kataas? Very high. 710.2. Ang equivalent doon sa iba is 400. Pero tingnan nyo. Binigyan ako ng gamot. Ang daming bawal. Hindi naman masyadong marami.
list rice, ganon. Tapos yung mga ibang tatlong prutas lang naman eh. Grapes, mango, durian. Kaya sabi niya, Brother Pauls, ito ba pwede? Wala naman sa listahan yan. Di pwede yan. Tapos yan, mga ganon. Tapos yung sandwich. Ganun. Ginawa ko yon. Advice ng doktor na exercise 45 minutes at least every day. 45 minutes lang. Ganyan. Okay. Ginawa ko yon. After 5 days, bago ako pumunta dito ng Saturday or morning ng Sunday, Friday, bumalik ako. Tinesda ulit. Bumaba na ng 2:50 na lang. Okay, improving. Ganyan. Tapos binili na ako, sabi niya, balik ka dito sa Monday. Wala po ako. I'll be going to Hong Kong. And okay, sabi niya, but be careful sa mga food, lalong-lalo na Chinese New Year ngayon, sabi niya. Magaling yung doktor ko nakausap ko na may hawak sa sa record. Ito ngayon, pagdating dito, exercise sa Monday, exercise ko kahapon. Pero kanina, gabi na kasi ako natulog kagabi. Gabi na kagabi. Madaling araw na. So, napuyat ako masyado. Hindi ako nakapag-workout kanina eh. Pag doorbell nga ni Sir Joliet ay pungat pa ako eh. So, di ako nag-workout. So, madaling sabi, ito na ngayon. Sumakay na. Sabi ko, una na sila kasi maaga pa naman. Sumalis ako mga 11:15. Kalain mo ang sinakyan ko 23 naman eh, na bus. Pag akyat diyan, kasi sa taas ako umakyat eh. Nagsumakay. Wala naman talagang taas na hindi mo talaga akyatin. Pagdating sa taas, nung liliko na diyan, di ba? Liliko na yan diyan. Bumaba na ako. Ano ka ngayon? Pagdating diyan, hindi huminto. Nang mga nakaraan kasi, nagpindot naman ako, may mga pindot na hindi naman gumagana. So, akala ko, kasi sa Macau, talagang kailangan magpindot ka, nakikita mo yun dito. Ang dami kong sumakay dito na pinipindot ko, pinipilit ko, hindi naman talaga malfunction. So, inisip ko na, sige, kaya siguro malfunction kasi automatically, pagka dumating sa bus stop, mag-stop sila. Hindi na ako nagpindot. Walang sumakay. Hindi nakita ko tumuloy-tuloy hanggang doon. Ang pinakasusunod na bus stop, doon na sa level up. Sabi ko, tika muna, nakita ko na yung simbahan eh. Saan ako pupunta? Ano ba tong sinakyan ko? 23 naman. Di doon ako ngayon bumaba. Anong gagawin ko? Hindi naman ako makasakay pabalik kasi hindi ko na alam kung yung rota. Anong gagawin ko? Di lumaglakad. Isimula noon hanggang dito, 25 minutes. Sa ilalim pa naman ng araw. Hindi ako nag-exercise ng 45 minutes, 25 minutes lang, pero sa ilalim ng araw. Ang Lord magaling. Kung hindi mo magagawa sa sarili mo yung nakatakda, sinabi na ng doktor, mag-workout ka. Dahil hindi ka nag-workout, pag-workoutin kita. Pabalik. Pagdating ko dito ngayon, ang problema ko, paano ako tatawid? Sabi ko, ito na nga ba yung St. Joseph? Ito na nga. Paano ako tatawid? Pagdating ko doon sa taas, wala naman akong lusutan papunta doon. Aakyat pa ako doon sa bundok. Balik naman ako papunta doon. Pagbalik ko dito ako dumaan, wala rin tawiran. Pauls, mahuli ka dyan. Hindi ang ginawa ko, bumaba ako doon pa, sa baba doon. Makiat ako dito. So 25 plus 5, 30 minutes. Kaya pinagpawisan ako. Okay, sabi ni Lord, di nakapag-workout ka na ngayon, palakpakan natin ang Panginoon.
Oh, di ba? The already. Ano bang Tagalog ng the already? Oh, finish yun. Handa, ready yun. Already, ang Tagalog niyan, alam nyo kung ano? Na. Walang iba. Na lang, na. Iguguli mo. Ang sasabihin sa'yo ng Tagalog ng the already, na. Amen po? Ano naman ang Tagalog nung not yet? Di pa. Kaya pagka ikaw ay pinagpala ba kayo? Na. Pinagpala ba kayo? Na. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? And then, the magic word natin ngayon sa Wednesday group, na. Magaling ka na? Oo, di ba? Sabi siguro, pag narinig ako ni Brother Mike, ito si Pantoha, nagbabago ng amen niya, ginawa ng na. Palakpakan ng Panginoon. Okay, ito yung ating tandaan, comprehensive care. Everybody say, comprehensive care. Comprehensive care, mga kapatid, is the holistic approach. Holistic approach to meeting the physical, emotional, spiritual, and the social needs of individual. Comprehensive care. No? Ano bang eksaktong nilimbag. Pinagsama-sama yung pagmamalasakit na yun. Intended for physical, emotional, spiritual, and social needs of individuals, reflecting God's all-encompassing love. Yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga tayo itinalagay. Amen po? Yung comprehensive care of God, nandyan na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Anong needs mo? Physical, spiritual, everything. God can able to supply. Chosen before creation. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. Sinong nakipag-isa na kay Kristo? Doon ang reason na, yon ang reason, mga kapatid, kung bakit legit tayong anak ng Diyos. Amen. Woo! Pagbalik ni Bishop Prilasio, huwag nyo siyang sasagutin ng na. Sabihin niya, na, iba na kayo. Bishop talaga, no? Huwag niya akong isumbong, pero mapapanood niya ako niya. Okay? The already God's decision to choose believers was made before the world was founded. Pinili ka na before the creation. Ang not yet is the call of duty. Pinili na tayo. Tumugon na tayo, nandito na nga tayo eh. Amen po? Pinagpala na nga. Oh, pinagpala na. Pinagpala na. Oh, yun, di ba? Eksakto yun, mga kapatid, sa Panginoon. So, kanya lang yung not yet is the call of duty. Anong ibig sabihin is the call of duty na yet? Ayaw ng taong tumugon. Or, ang kanyang tumugon nga, pero may pero. Yung iba ayaw tumugon, yung iba naman tumugon, pero ano? Ayaw mag-perform.
Yung ba tawagin mo sila, ang hirap mag-akay. Ang dami nilang rason. Tapos sasabihin pa, kung may oras ako, naubos ang oras niya, hindi natin alam. Pero, kayong may mga inaakay, huwag niyong tantanan. Parang di kayo umiimik. Sige lang, go lang. Araw-arawin nyo. Amen po. Darating din yung panahon yan. Huwag kayong huwag niyong i-give up. Kung hindi nyo madala personally, huwag mong tantanan sa panalangin. Amen ba? Kasi, yung iba ayaw tumugon, yung iba naman tumugon na. Pero ayaw man mag-perform. Remember, mga kabatid, kung tumugon, hanggang pangako lang. May mga tumugon na, pero hanggang pangako lang. Pinagbigyan ka isang araw. Next Wednesday, wala na naman. Babalikan mo. Papromise sa'yo. Mars, sa susunod, promise. May tao pa ba? Remember that action is better than promise. Ako kasi ang nagsasabi dito, inunahan nyo na naman ako eh. No? Action is better than promise. Huwag ka na lang mag-promise. Gawin na lang natin. What people do is a truer measure of their character. Ang ginagawa daw ng tao ang siyang tunay na sukatan kung ano ang ating mga pag-uugali. Kung ikaw ay pala-attend, ano ang tawag sa iyo? Masipag kang umattend. Tandaan ulit, ang sinasabi dito, what people do is a truer measure of their character. Kung ikaw ay pala-absent dito, anong tatak mo? Tamad na prayer partner. Kami nga mga preacher, lagi kaming may napupuna sa amin. Pag kami hindi umaalis ng plot, ng opisina sa mga probinsya, sasabihin, yung preacher, lagi lang nasa opisina. Tapos pag lumabas kami, hindi kami nakangiti, yung preacher ngayon suplado. Kapag kami naman nakita nilang siging very entertainer kami, sabi niya, ligalig yung preacher ngayon. Sabi niya, maligalig yung preacher ngayon, sabing ganyan. Hindi namin maintindihan minsan eh. Pagka marami kang in-entertain, lalo na dito, mga puro babae, sabi niya, yung sigurong chick boy yung preacher na yan. Ako sa unang tingin talaga ng mga pinupuntahan ko, tingin nila sabi niya, ang suplado ng preacher natin ngayon, pugi sana pero ang suplado. Ang ganda na sana nung sinabi, pugi sana pero suplado. Don't judge the cover of the book. Tama ba? Don't judge the book in its cover. Diba, mga kapatid? Don't judge me based on my hair. May kausap pa ba ako, mga kapatid? So, inaipapakita ng isang Kristiyano ayon sa kinang ginagawa. If you have a firm faith, kung ikaw ay may buhay na pananampalataya, matibay na pananampalatayang malago, makikita ito sa bunga. Amen po? Kasi ito yung truer measure of their character. Makikita mo kung malago na yung prayer partner na yan, may bunga yan. Kasi kung wala pa yan paglago, puro yan bunga, more on word. More on promises.
ang mga prayer partner na mabunga na, awayin mo man yan, nakangiti pa. Siraan mo man yan, sasabihin sa iyo, wala ka nang masisira sa akin, matagal na akong nasira. Utangan mo man yan, di mo man yan bayaran, ang sasabihin yan, o di iyon na. Hindi yan makikipag-away. O may bunga na ba? Hindi yan makikipag-away. Amen po? Yan yung may bungi. Hindi. Ayaw nila ng away. Ayaw din nilang makasira. Ito mga kapatid, God's grace. Everybody say God's grace. To show that this selection is an act of God's grace in love. Yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala. Amen po? It's not something earned by a human person or human action or merit ng tao. Sabi niya, verse 5 ulitin natin. Pinili niya tayo upang maging anak. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng ating Kristong Panginoon ayon sa kanyang layunin at kanyang kalooban. He made us accepted, beloved. May tao pa ba? He made us accepted. Anong ibig sabihin? Katanggap-tanggap ka at kaibig-ibig. We are created, we are made as accepted. Kasi yung iba yung created sa made. Ano yung made? Anong katulong? Made naman yon. Sabi ni sister, katulong. Narinig ko kaya yon, mas sensitive yung aking sabi niya, katulong. And made. Yon, made naman yon, made. Ito, made. No? Iba yung create. Yung creation yon sa paglikha. Yung made, we are made, ibig sabihin, nung manampalataya tayo kay Kristo, He made us accepted. Ibig sabihin, naging katanggap-tanggap tayo. And beloved, kaibig-ibig. At hindi lang katanggap-tanggap sa sarili, sa katabi mo, katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Batiin mo yung, kayong magkatabi, magbatian kayo. Congratulations. Katanggap-tanggap tayo kay Lord. At kaibig-ibig tayo. Ha? Maglalakad kaya ngayon, sabihin mo. Kaya huwag kang tatamad-tamad sa Panginoon kasi kaibig-ibig ka kay Lord eh. Yung mga tamad ba, kaibig-ibig? O hindi, kayo may alam yan mga kapatid. Tayo na tayo. Baka nangangawit na kayo sa kauupo. Ang trato ng Diyos sa mga mananampalataya ay nakabatay kay Kristo. Kaya tayo tinrato ng ganito. Why? Because this time we are the image of Christ. Be Christ in your family. Be also Christ in your friends. In your co-workers, in your amo. Be Christ of them. Sabi dito, ang trato ng Diyos sa mga mananampalataya ay nakabatay kay Kristo. Ang kanyang minamahal na anak na nagbigay kaluguran sa kanya. Meaning, kung nakasalalay ang pagtrato ni Ama, El Shaddai sa atin, sa pamamagitan ni Kristo, sabi dito, si Kristo kasi ay ang kanyang anak na nagbigay sa kanya ng kaluguran. Amen. So therefore, tayong mga taga-witness the group,
makitaan tayo na nagbibigay tayo ng kaluguran sa Diyos. He made us accepted Amen. sa pamamagitan ni Kristo. But the full experience that will be realized, not yet, yung karanasan, yung hindi pa natin nararanasan, mga kapatid, ay yung pinananaligan natin, nakahilingan mo, na kahit hindi pa dumarating, umaasa ka, you put your hope in trusting God na sa darating na itinakda ng Diyos, tatanggapin mo kung ano ang iyong inihiling. Romans chapter 10 verse 11, anyone who believes in Him will never be put to shame. Ang sino man na mananampalatayang nagtitiwala sa Kanya, hindi niya bibiguin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng Diyos. Bibiguin. Amen. Kung hindi ka bibiguin, ano ang kabalintuna ng hindi bibiguin? Ano bang kabalintuna ng bigo? Tagumpay. Akala ko yes. Kasi yung bigo, pag niligawan mong hindi ka sinagot, bigo ka. It hurts you. Yung bigo, tagumpay. Amen. Pero yung English nito, alam nyo kung tatagalogin natin, anyone who believes in Him will never be put to shame. Hindi niya ilalagay sa kahihiyan. Amen. Pag nanalig ka sa Kanya, ang hihiyain mo si Satanas. Amen. Hindi ka ilalagay sa kahihiyan kay Satanas. Na kapag ka ikaw ay humingi sa Panginoon, nanalig ka sa Kanya, ibibigay sa iyo yung kahilingan mo. Kasi kung hindi sa iyo ibibigay, hihiyain ka ni Satanas. Okay, tamo na, hindi naman ibinigay sa iyo ng Diyos mo. Kaya doon ka sa tabi, mag-uumiyak ka. Pero si Lord nangako, manalig ka. Magtiwala ka sa Kanya. Hindi kita ilalagay sa kahihiyan. Sa halip, ihiyain natin ang demonyo, ang sino mang umuusig sa atin, dahil ang Diyos natin, Diyos ng answered prayer. Amen po? Amen. Be prepared and let us strive to meet God's standards. Yung pamantayan ng Diyos ay maabot natin. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, katabi, ikaw at ako, pinili, itinalaga ng Panginoon para maging Kanya. Para maging Kanya. Ano ulit, pagka ikaw ay may problema na, kausapin mo problema mo, hindi ako itinalaga sa iyo. Amen. 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 Ako'y itinalaga ng Diyos, Kanya ako. Kanya. Amen po? Amen. At itinalaga ka dito sa gawaing ito. Amen. Pag bumalik siya at pumunta dito, Wednesday nagkataon, na wala ka, nandun ka na sa ibang kongregasyon, aywan ko lang kung maisama ka pa niya. Ano? Dito ka tinawag ng Diyos. Amen. Pagbalik niya, tataunin niya ng Miyerkules, wala ka dito. Kung nasaan ka na, hindi ka na niya hahanapin. Ulitin mo, katabi, Katabi. dito ka Dito ka. itinalaga. Tinalaga. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, kunin mo prayer request mo. Ilagay mo sa tapat ng iyong puso. Puso po hindi puson. Sabihin mo, salamat Lord, Salamat, Lord. ako'y iyong pinili Ako'y iyong pinili. at iyong At iyong hinirang. hinira. Maghihirap ka o pagsubok, ang dumarating
dumating na mga pagpapala. Matalikod ka ba? Sa kanyang ipinagawa ang mabuting balita'y ipahayag sa madlang. Ikaw ay hinirang. Yes, Lord. Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya Upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon. upang maglingkod Yes, sa Lord. Kanya Habang panahon, Panginoon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Sabihin mo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa mga salita mo na aking napakinggan. Patuloy mo akong gabayan na ang mga butil ng gintong aral ay maitanim sa aking kalooban. Ito'y lumago, ito'y sumagana, ito'y mamunga dahil aani ako ng gantimpala. Panginoon, maraming salamat dito sa aking mga prayer request na ngayon natitiyak ko na inyo nang tinugon. Ako na lang po ang manalangin. Just close your eyes. Dakila ang aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siya'y sa aming tumawag at pumili mula sa karamihan. Sa mga oras na kami nababalisa, sa mga oras na kami nangangamba, natatakot, ano man ang aming nararanasan, Panginoon, ng mga challenge namin sa aming mga buhay, kami ngayon ay naniniwala at panatag ang aming kalooban. Since tinawag mo kami, tinalaga mo kami, hindi mo kami pababayaan sa mga bawat sandaling kami namimighati. Kaya Panginoon, ako'y naniniwala sa aking mga kapatid na nandirito ngayon, silang mga nakikinig sa True Facebook page. Father God, naniniwala ako na sila'y inaabot mo ng kapangyarihan mo, ng iyong kamay na mapagpalang kamay, Panginoon, sa oras na ito. At alam namin, dakilang Diyos, na anuman ang aming mga masidhing pangangailangan sa aming mga buhay, you can be able to provide us, Lord, according to our needs, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Inaangkin ko, Panginoon, maginang mga karamdaman, maginang sakit na nararanasan ng mga tao, ng aking mga kapatid, ay pinaghihilom mo ang lahat ng sugat, pinagagaling mo ang lahat ng karamdaman, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagtalaga sa amin. Para kami sa iyo, Panginoon. Para kami sa iyo, Lord. At ang mga taong pinili mo, tinawag mo na para sa iyo, hindi ka babayag na may kapansanan, na may sakit, na may karamdaman. Kaya pinalalaya mo ang mga taong tinawag mo, Panginoon. Kung nakakaranas man kami nito, Lord, pinatatatag mo lang kami sa aming pananampalataya. Na ang ibig sabihin lang, Panginoon, a call to trust you, a call of faith, na lalo pa naming tibayan ang aming pananalig sa iyo, na dalo pa kaming kumapit, magtiwala sa iyo kapag dumarating ang mga bagay na ito. It is just a challenge, Lord God. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ang lahat ng dumarating sa buhay namin, ito'y kalooban mo. At dahil ito'y kalooban mo, magaganap sa amin ang tagumpay dahil ito ang kalooban mo sa amin. Pupurihin ka namin ngayon at magpakailanman at inaangkin na namin, answered prayer kaming lahat. Ito'y aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Kristong Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen.
Amen. Before I leave you, babatiin ko na kayo ng Happy Valentine. Happy Valentine's Day, brother. Are you available on Saturday? No. Anong iniisip nyo? Ako ang makikipag-date sa inyo. No. Makipag-date kayo kay Lord. Amen. Gusto nyo makita-kita tayo sa Saturday? Amen. Dalo kayo sa Saikong. Amen. God bless you. God bless you, Father. See you next time. Next week. Ako kambak-kambak ako dito anytime. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. Amen. Tayo manalangin. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitaw. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit sang dako, ika'y maparoon, tiyak ingat. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan.
Maaring magpadala ako ng mga palak upang salantahin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at tagdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Amen. God bless us all. See you next Wednesday sa Sai Kung Po Tayo, Sacred Heart. And see you tomorrow sa simbahan po. Bye.